Just lunch break na. Mamaya mo na tapusin yan. Sige lang. Hindi pa naman ako gutom eh. Sigurado ka ba? Well, sige. Matagal-tagal pa tayo magkikita, Taku. Pero sisiguraduhin ko, pagkatapos ng 2 taong paghihintay, magkikita pa rin tayo. Ay, mabuti na lang magaling na si Taku. Magaling na si Taku? Sinabi mo. Pero baka panandalian lang yun. Baka bumalik din yung pagkabulag niya. Ang doktor na rin mismo nagsabi, magaling na yung mga mata niya. Oh. So, ibig sabihin, permanent na talagang magaling si Taku. Ay, mabuti ka mo kinulit siya ni Bossing magpagamot. Kundi, baka tuluyin na siya hindi makakita. Pero teka. Ngayong magaling na si Taku, malamang yan, sisimulan na ni Master yung training niya para isali siya sa national competition. Mali ka naman eh. Ay! Oh? Uy, ako naman. Oh, sandali naman, makaka-score na ako. Ang daya mo, kanina ka pa sandali na sandali. Ako, Mamaya ka na. tingnan mo, hindi mo naman alam eh. Oo nga eh, malapit na yan. Nanonood. Tingnan mo, mas magaling ako siya. Hindi ko po maubos maisip na may isa sa mga kasama natin ang may kagagawa ng nangyari. Pag gumaling na si Taku, pwede nating imbestigahan mga tao dito sa bakery. Pero kung sinadya ang pagpapasabog ng oven, sino ang gumawa nito? Sino ang may motibong saktan si Taku? Hello? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na bayad ng dialysis ng anak mo. Hanggang sa susunod na 2 buwan. Ba't mo naman ginawa yan? Alam mo naman ang dahilan kung bakit. Uy, ano ba? Ano ba? Bad trip naman to. Kita mo nagsa-sound trip yung tao eh. Ano yun? K-pop ulit? Uy, ang saya. Kaso, hindi ko naiintindihan. Na nga yan. Kaya nga K-pop, di ba? Kasi hindi Tagalog. Uy, ano ba? Weird mo. Pinapakinggan mo, di mo rin pala naiintindihan. Oh, excuse me, may naiintindihan po kaya ako, onte. Katulad nito, kidarike. Oh, Kida ano? kidarike. Anong ibig sabihin nun? Korean word yon, meaning, maghihintay ako. Ang hirap naman nun. May isa pa. Hmm. Naye po. Na ano? Yepo? Naye po. Ano naman ibig sabihin nun? Ang meaning nun, maganda ba ako? Oo, maganda ka kaya. Ang kit mo kaya. Nagbablas si Pao. Namumula pisngi, kinikilig. Uy, ano ba? Excuse me? Eh di ito, ano sa Korea ng ang I love you? I love you? Eh di, I love you too. Lalo kinikilig. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil, ha? Uy!
Aray! Aray ko! At bakit naman ako kikiligin sa'yo, ha? Hindi ka naman kamukha ni Lee Min Ho o kaya ni Yoon Si Yoon. Ang layo, wala sa kalingkingan mo. Uy, sombrero ko! Baka masira. Akin na. Inis ka. Yoko na, hindi ko na nga ibibigay sa'yo yung gift ko. Gift? Talaga? May regalo ka para sa akin? Wala na, nagbago na yung isip ko. Inasar mo kasi ako. Uy, sorry na. Sige na, ibigay mo na sa akin. Tuloy. Sige na. Uy, panyo. Salamat kaso, hindi ako nagpapanyo. Ganito lang, oh. Okay Hindi na ako. naman kasi pamunas yan. Ganito yan, oh. Ikaw lang ang inibig ng ganito na para bang ang lahat ay walang halaga kapag kasama ka. Pag-asa. Uy, ano na naman? Ang ibig sabihin nun, thank you. Nag-conscious ka na naman agad. Uy, anong conscious? Hindi rin, no? Conscious. Bakit kasi hindi ka pa mag-boyfriend? Para alam mo yung feeling ng in love. Excuse me. Una-una, hindi ko kailangan kiligin. Pangalawa, in love na naman ako, eh. Ah, talaga? Kanino? Basta, ayoko nga. Sige na, sabihin mo na. Ayoko nga kasi. Sabihin mo na. Ang kulit mo. Kanino ka nga in love? Okay, fine. In love ako sa taong mababagsakan ng butike. O ano, masaya ka na? Ang labo naman nun. Sino yun? Basta, butike! 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 Habang buhay saranheyo. Sabina, matulog ka na. Good night. Sige na, tulog ka na. Good Uy, night. good night. Magiging akin habang buhay. Takgo. Bossing. Kayo pa pala. Good evening po. Bago yung sombrero mo Ito po. Regalo po ni Liz. Binigay niya sa akin. Ito, bossing, tingnan niyo. Baker King Taggo. Yan ba ang pangarap mo, Takgo? Ang maging Baker King? Oo, bossing. Gusto ko maging the best na baker. Takgo, walang best baker. Wala ring number 1. Kung maging number 1 baker ang pangarap mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, walang number 1. May mga sikat, oo. Pero walang best. Ang ibig ko pong sabihin ng best ay yung ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Takbo, hindi ganun kadali ang daan para maging isang matagumpay na baker. Walang shortcut sa tunay na tagumpay. Kung naghahanap ako ng shortcut, hindi po ako magtsatsaga dito. Kalimitan may kukontra sa'yo. Papakinggan ko po sila. Baka may matutunan ako sa pangungontra nila. May magsasabing hindi masarap ang ginawa mong tinapay. Pagbubutihan ko po sa susunod para maging masarap na talaga ang ginawa ko. Minsan, may wawasak ng iyong mga pangarap. Marami na po akong napagdaanan na ganyan. Pero ito pa rin ako. Patuloy na nangangarap. Takbo ang paggawa ng tinapay ay parang pagtatayo ng bahay. Importante ang pundasyon. Sa mga inhinyero, foundation. Sa mga bakers, dough at fermentation. Fermentation? Kailangan sakto ang oras ng pumapasa. Hindi mabilis, hindi rin mabagal.
Tulad lang kung gaano kahalaga ang pundasyon ng tinatayong bahay. Ganun din ka-importante ang initial step sa paggawa ng tinapay. Sabi ni tatay, ang dough daw ang mahalaga. Pero para sa akin, kung masarap nga ang tinapay pero pangit namang itsura nito, edi nakakawalang gana din kainin, tama? Tama. At kahit gaano kasarap yung tinapay na ginawa mo, kung yung palabas naman, di ka aya-aya, baka walang sumubok na tumikim, correct? Correct. Sige, paikutin mo yung itlog. Ha? Paikutin mo, bingilang. Ganito, oh. Ganito? Mm. Okay lang. Mm. Go. Teka, para saan ba to? Ba't kailangan kong paikutin tong itlog? Basta, malalaman mo rin. Go!